So para makita natin kung alin yung cylinder ang ang may problema. So bali number 4 ito. So ang pairing order na ito yung 1 2 3 4. So 4 5 6 1 2 3 4. So may tama ay number 4, number 5, no, itong 6 to. Okay. Itong 1 2 3 4 ulit, tapos number 5 repetition ulit siya. So may tama ay, pero nag-check ako ng compression test, actual compression umabot ng 175. So lahat naman pareho, kaya hindi na napaginalaan na may tama yung head na to, cylinder head, kasi na halos nag-overheat mga sintomas ng overheating o yung makina ay nag-overheat. Pag binuksan mo ta, pag pinandar mo ta, binuksan bulang takip to, radiator cap na ta, bubulwak, di ba? So ito walang bulwak, saka one click pag pinaandar itong makina na to. So hindi mo siya maisip na may tama yung cylinder head o kaya bingkong yung cylinder head ng unit na to. So paandarin ko, pakita ko sa inyo kung bubulwak to. Walang bulwak to eh. Kaya hindi agad na pinpoint na engine na may problema, makina may problema. So pandarin ko makina. Ayan. Walang bulwak. Ayan ang tubig. Yan walang back pressure. Saka one click siya, kaya hindi mo saka one click siya, kaya hindi agad na pinpoint na makina may problema. Kahit may complaint siyang overheating or overheat, walang back pressure. Yung nga lang, saka na nung lumabas ang tubig to sa exhaust pag in-RPM, maraming lumalabas ang tubig. So update ko lang kayo, or sa part 2 pakita ko yung part 2 nito pag nabuksan yung makina, saka pag nabuo yung makina, pag umandar na siya, papakita ko yung part 2. So bali ito, inutay na lang kalasin yung makina, ipupulaw tong makina. So ayan, so update ulit kayo pag na pull out na to, kung nabiyak yung makina, para makita natin kung gaano kalaki yung damage nung pag overheat niya. So ito yung cylinder head, ito yung sa bank 1, yun na sa bank 2, yung sa number 4 na mababa. So ito bali 2 4 6 ang sa baba. So ito yung number 2, so malangis yung number 4, saka yung number 6 mas malamang yung number 4. And so yan na may issue. Number 4 ang mas mababa yung compression ng konti, low compression. Ito naman yung sa bank 1, magkasunod 4 and 5 sa unang crank. So ang 5 yung sa ito yung number 5 3, ito yung 1, ito yung 5
So mas malangis yung number 4. So yan, binubuo na yung makina. So yan na. So pinarepis yung cylinder head. So yan, nakahanger na yung makina. Ready na. Ready na to salpak. Yan, nakahanger na. Ready na to salpak dito sa body na to. So update mga boss, ito na. Commander na yung makina na may yung overheating issue. Na number 4 ang low compression, hindi sa low compression, low compression. So bago yung radiator, bago na rin yung fan blade. So umandar na siya. So wala na rin yung So wala na rin yung palyado, pamamalya. So may airbag light lang siya na. So may problema yan sa steering. Dito yung spiral. Sa squid. So wala na siyang pamamalya. Yan na. Maganda na. Hindi na yung nung hindi pa siya na overall na may papapapapak ka ng tunog. So yan siya. So check ko yung compression nito. Tingnan natin kung even, kung pantay na lahat after nila ma-overhaul. So balian to, palit ng cylinder head, pinarepis, palit ng cylinder gasket, tapos pinarepis yung cylinder head. So ngayon, check natin yung compression kung even na siya So ito yung channel 1. So nakakabit ako sa arm clamp na sa negative cable ng battery. Tapos ito yung channel 2 sa number 4. So nakasync tayo o reference natin kung ano cylinder yung top dead center. So nakakabit sa number 4. Injector, ignition coil. So hindi ako expert sa paggamit ng oscilloscope, nagpa-practice pa lang ako. So ngayon check natin, i-crank ko siya. So naka-disable yung linya o yung fuse ng fuel injector para hindi siya umandar, para cranking lang siya. So ngayon mamaya natin i-reviewin pag natapos na o kaya pagtapos na yung crank So crank ko siya. Hindi ko siya mapakita ng habang kinakrank siya. Yan kasi siya. So yan. So ito yung kuha. So lipat ako sa loob ng sakyan para ma-check natin. So ito yung kuha natin So tingnan natin kung even o pare-pare yung top dead center nila, kung pantay lahat. So taasan ko lang yung time base. So ito yung taas yung trigger natin sa ignition coil. Ito. Yung kanina sa number 4 to So palaki natin yan. So bali ito yung top dead center, taas. So bali ang yan near top dead center. So
ito yung pagbaba nung ano, pag-off to ng trigger ng SM ano. So pag off ng ignition coil, saka naman mag-spark yung ignition coil, saka naman magkaroon ng spark. So dito sa huling edge natin, sa huling pagbaba dyan tayo magkukuha. Yan ang top dead center. So yun na, pantay oh, even pare-pareho lahat. Walang ano, walang mababa, walang mataas. Tapos tagdan. Ito yung number 4, ano, mag-roller tayo. So naka cylinder 6 kasi basics to, 720. So okay. So dito tayo magsisimula. Tapos dito magtatapos sa hindi ko mahila. Ano ba naman yan? Ibang nahihila. Yan. Tapos yan, sakto na. So yan. So 0 degrees. Ano? So 120 120 to 40, 360, 480, 600, 720. So, ang firing order nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasi V6. So, number 4, 5, number 6. Tapos 1, 2, 3, 4 ulit. So, pantay na sila lahat. Ayun, pantay. So, pinakita ko lang kung may nagbago. So, ayan, laki ng pinagbago. Ang ganda. Pantay na pantay. So, pag binaba mo tong sa ignition coil, yan sakto dun sa top dead center. Sa pagtaas tong test, yan sakto. Pero ano hindi ako master sa paggamit ng oscilloscope. So, ito. Yan tinasan ko yung ginawa kong 50 amperes. Yan. Tapos gawin natin itong 20. Ang laki naman. Tag 20 amperes, bababa yung tower. So yan. So okay na.